Palakat Streamline. Palakat Streamline. Isang magandang araw ng Biyernes. Ito po ang ating programang Palakat Streamline. Magandang umaga. Ako po ang inyong lingkod, Alvin Remo. At ngayong umagang ito po, mapalad po tayo at makasama po natin mula sa Office of the City Environment and Natural Resources Officer. Wala pang iba kundi si Sir Oliver Gonzales. Magandang umaga po, Sir O. Oo, magandang umaga. Yes po. Alvin, and magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood ngayong araw ng Biyernes. Yes Diba? po. Ayan. So, kumusta po kayo ngayong umaga, Sir O? Maayos naman. Oo naman. Oo. Ayan. So, para po sa kalaman po ng ating mga kababayan po, Sir O, ano po ba itong OSENRO o yung inyong pong tanggapan? Ano po ang function at sino po ang kinikater natin ng mga clients dito po sa inyong office? Okay, oo. Itong OSENRO, yung Office of the City Environment and Natural Resources Officer, ay unang-una ay ang mandato natin ay tingnan at pangalagaan, protektahan yung environment na meron tayo dito sa Batangas City. So basically, ang atin dito is tayo yung nagtitingin o nagtatalaga kung ano na yung kalalagayan ng ating kalikasan. At the same time, paano natin ito mapapangalagaan para nang sa ganun ay mapakinabangan pa rin naman natin ito. Yes. Oo, yun. Pero sa dami po ng ating proyekto, Sir O, ating ihimayin isa-isa, unahin po natin ito pong libreng titulo ng lupa. So, paano po tayo nagbibigay ng libreng titulo sa mga kababayan po natin dito sa lungsod? Oo. Kung matatandaan mo, yung ating libreng titulo, nag-umpisa ito simula nung kay Mayor Eddie. Yes. Oo. At ang talagang main objective nito ay mabigyan natin ng title yung lahat ng mga lupain na tax declaration pa lang sapagkat alam naman natin kung gaano ka-importante yung isang titulo sapagkat ito yung magsasabi na talagang pag-aari mo yung isang lupa. Yes. Kasi yung ating mga tax deck, yan ay nagsasabi lang na may karapatan tayo. Parang rights lang yan. Pero yung ownership mismo, yung titulo ang nagpapahayag niyan. At dito nga sa mas in-improve na land titling dito ngayon kay Mayor Marvy ay mas pinabilis natin sapagkat direkta tayo ngayong may ugnayan sa LRA, Land Registration Authority, para na sa ganun ay mas madali nating makita ano ba yung mga problema na yung mga lupain na may problema. Kasi tinitingnan natin yan bago lahat. At the same time ay yung mga partner agencies natin na tumutulong sa atin para na sa ganun. Kasi hindi ito madaling proseso. Tulad po, sino po mga partners po natin dito? Unang-una yung ating DNR, yung ating Provincial Environment and Natural Resources, at yung ating Community Environment and Natural Resources. Then, katulong din natin dito yung Register of Deeds dito sa atin sa Batangas City. At the same time, itong ating Clerk of Court para naman makita baka may mga nakapile na problema or kaso dito sa atin sa mga ina-apply nilang lote. So, yun. Then, after that, ang unang gagawin kasi ng ating mga kababayan is, kinakailangan na may approved plan yung lupa. Oo. Kapag may approved plan na at saka yung tax declaration, dadalhin na lang nila yun sa opisina. And from there, ay mag-fill up lang sila ng form para i-apply na para sa free titling program. And pagkatapos nun, yung city na lahat, tayo na. Sa city ang bahala and tatawagin na lamang sila kapag okay na yung kanilang title. Meron po ba tayong required na size? Gaano kaliit? Gaano kalaki? Residential kasi is 500 square meter below. Then above 500, that's agricultural na. Oo. So yun. And ang atin ding kasi is kung halimbawa ikaw meron kang lupa, isa lang yung lote na pwede mapangalan mo na sa'yo. Dapat po ito yung residential. No, residential and agricultural. And agricultural. Ano po yung pinakamalaking lupa na po na nabigyan natin ng titulo? 1,000 square meter. 1,000 square meter. Then beyond that po, pwede pa po? Beyond that, yes, pwede pa naman. Kinakailangan lang talaga. Yan, inaano natin pinapacheck rin natin. Pero ano pa naman siya, allowed pa rin naman siya. Ayun. Okay.
So aside po dito sa ating pong libreng titulo, Sir O, isa po sa 2 years na yata itong naisagawa, ito pong pagkakaroon natin ng mangrove. Ay, Dito po oo. sa Malitam. Oo. So paano po nag-umpisa at nagkaroon po tayo ng mangrove sa Barangay Malitam? Oo. Yung mangrove parang 3 years na. 3 years na po ngayon. Oo. Ang unang-una kasi dito is yung environmental awareness ng bakit importante yung mangroves. Opo. Kung matatandaan mo doon sa termino ng Congressman Beverly D. Macuha, Yes. doon natin in-launch yung mangrove para sa pagtingin na kailangan maituro natin sa mga tao bakit mahalaga yung mangroves. Ano yung importance ng ecosystem ng mangrove, yung biodiversity na meron doon sa mangrove. At the same time ay ano yung nagagawa niya para maprotektahan. Paano nakakatulong? Oo, paano siya nakakatulong. So, yun yung Tapos yung pangalawa na yung tourism aspect para Yun. ipakita din na Opo. yung Batangas City meron nito. Meron Marami na po portion. bang bumibisita? Yes, araw-araw talaga na madami nang bumibisita sa atin as far as diyan sa North Luzon. Talagang nadayo po sa Yes, atin. pumunta sila. Recently lang ang nakarating sa atin naman is around 120 students coming from Cavite. Before may mga rin tayo, may mga foreigner visitors din tayo. Foreigner visitors, Oo, opo. Koreans, mga Europeans, they're going there para talagang Opo. i-check yung mangrove. Opo. Hindi ko po alam nung bago po itagawa, sadya po bang may bakawan na dito sa lugar na ito? Kung matatandaan mo no mga panahong una, yan yung ginagawa din natin yung planting site natin. Oo, so may mga bakawan na dyan, pero ang ginawa natin dyan is every time nagtatanim din tayo. Ng bakawan po? Yes, oo. And kung marirecall mo yung mga unang pagdating ng Miss Earth dito, di ba? Yes. Malimit opo. yung Miss Earth dito. Yan, kasama din sila dun sa mga mga unang pagtatanim ng bakawan dyan. Bukod po ba dito sa ating mangrove, anong mga lugar pa po ang maganda pong pagtaniman dito po sa atin sa lungsod? Unang-una nga, yun yung sa mga mangroves natin dyan sa gilid. Pero may mga areas pa rin tayo. Actually, kahit saan na idle lots, pwede nating taniman eh. Kahit po sa bayan. Oo, kahit sa bayan. Mas maganda nga marami tayong puno sa bayan, especially kasi nakakatulong yan to absorb more water din eh. At the same time ay kapag malakas yung ulan o kapag umuulan, yung alam mo yung dahon niyan nakakakuha din yan ng mga tubig na supposedly kung wala yung puno, diretso lang yan pupunta sa karsada and eventually mas malaki yung magiging water volume natin, mas malaki yung magiging pagbaha natin. Opo. Pero usually dito po sa atin, bumabahaman, mabilis ding mag-subside. Yes, Di po oo. ba? Oo. Tama yun. Ganito kasi yan eh. Kung tutingnan natin kasi, since tayo'y coastal area, Opo. at yun siguro maganda ring malaman ng ating mga kababayan. Talaga, kapag coastal area tayo, hindi naman talaga agad natin pwede mapag-subside yung tubig baha. Opo. Especially kung naka-high tide tayo. Kasi yung idea na yung kasing ating tubig, yung ating baha, saan ba yung pupunta? So it's go to canal or yung mga drainage natin and then eventually yung outlet niyan is yung ating Kalumpang River at saka itong ating dagat. Yes po. Oo, kung mataas yung dagat, paano lalabas yung tubig? Oo. So, yun yung dapat na makita rin natin na talagang may time para talaga mag-subside dyan. Especially, maki-consider dapat natin ano yung taas ng dagat natin and everything. Pero mabalik po ako dun sa ating mangrove. If ever po na meron po tayong mga kababayan or mga taga-Karatig bayan na gusto pong bumisita, sila po ba kailangan pang mag-schedule or pwede pong on the spot sila po'y dumating? Ang totoo niyan, on the spot pwede naman eh. Pwede po. Unless otherwise, meron halimbawa sila na prenup na gagawin or mga... Open po tayo sa ganun? Yes, oo, madami na. Talaga po? Oo, madami na tayo mga nag-prenup doon. Prenup? Siguro baka more than 10 na yung mga... Talaga? Nakapag-prenup doon. May mga nakapag-photoshoot na rin ginamit sa malimit din yung ating mga kaibigan coming from Los Baños pumupunta dyan. Oo, yun. Marami. Ayun. So, yung ating pong lungsod ay kilala din sa pagiging malinis. Simula pa po ng mayor natin ay si Mayor Eddie, si Mayor Dondon, si Mayor Vilma, si Mayor Beverly at hanggang ngayon po sa panunukulan po ni Mayor Marvy. So, paano po yun natin napapanatiling malinis po ang ating pong lungsod ng Batangas? Unang-una dyan is yung yung barangay, yung kooperasyon ng mga barangays natin. Kasi alam naman natin talaga na yung cleanliness starts doon sa
sa local. I mean, yung doon sa barangay. Opo. So kapag disiplinado at saka talagang malaki yung kooperasyon ng barangay, hindi na tayo nahihirapan na i-maintain yung overall cleanliness ng syudad, di ba? Sa barangay pa lang po, Oo, ay sa naglilinis barangay na pa sila. lang ay naglilinis na sila, aware na sila, malaki yung naiitulong nila. So eventually talaga madali na para sa atin. At the Opo. same time ay yung maintenance naman ng mga streets natin, maagap din yung ating General Services Office na i-deploy lahat yung kaniyang mga street sweepers para talaga siya yung nagme-maintain naman yung mga litters and everything, pero hindi naman halos ganun karami na. Especially ngayon, halos wala na rin tayong mga nakikita na mga pet bottles na nagkalat, oo. 'di ba? Kasi talaga halos kung hindi man natin tinanggal ay talaga sobrang nabawasan natin. Nabawasan po ng sobra. Oo. Opo. Tama, Ayun yun. po. Noong pong pandemic na uso po yung pagdi-disinfect, and up to now, sinasagawa po natin ito. So, ano po ang frequency po ng pagdi-disinfect natin, lalo na halimbawa sa palengke, sa kalsada? Ang palengke kasi may regular schedule sila ng disinfection. Oh, so Oo. Kapag wala na sila ng yung organic disinfectant ang ginagamit nila, so tumatawag sa atin si Ma'am Chantel para magpa-augment ang gagamitin nila. At kapag kailangan naman ng tulong, pumupunta tayo doon para talagang eventually magsagawa ng disinfection. At yun din naman yung kabilin-bilin na ng ating punong lungsod ngayon na talaga kailangan bantayan natin yung palengke, yung mga palengke natin. So yun, hindi na naman ganun ka-frequent yung disinfection na ginagawa natin unless, siguro ngayon ulit kasi yan, uso na naman yung mga flu-like natin. yes po. At the same time, siguro kapag ginagawa rin natin ito, kapag ginagamit natin yung isang area as kapag naglilikas tayo ng mga tao, then gagamitin nila. Afterwards, gagamitin ng mga estudyante yung school, evacuation po, mga opo. evacuation centers natin. Yun. After that, nagdi-disinfect tayo, nililinis natin yun para naman safe din yung mga susunod na gagamit. Halimbawa, may mag-request pong barangay, halimbawa, gusto namin pa-disinfect. Ina-accommodate po Yes, natin ito. oo naman. Open tayo sa assistance pagdating sa bagay na yan. Opo. Yan. So naman po natin yung problema po ng lahat, ito pong basura. Okay. So paano po natin na ma-manage ang maganda na paghahakot nitong ating mga basura, lalo tigit dito po sa poblasyon area? Okay, tama ka, talagang very challenging. Yes po. Very challenging yung management ng basura natin, especially ngayong tag-ulan. So we should understand talaga na yung mga basura na kinukuha sa atin, it ends up sa landfill, At yung landfill, hindi rin naman yung kapasidad na landfill para tumanggap ng sabay-sabay na tapon ng basura, hindi rin naman siya ganun kabilis. Oo, especially nga kapag umuulan, medyo challenging yung pagpunta dun sa loob. Kasi alam mo yung landfilling, Alvin, kapag yung basura dala ng truck, pupunta yan sa landfill, itatapon yan, may certain cell na pwedeng doon lang dapat muna ilagay. Doon lang siya ilalagay. Oo, kasi yun yung cell na approved or permitted muna ng DNR para gamitin. So on that cell, pag tinapon yung basura, after matapon yung basura, kailangan immediately i-cover yan. So soil cover. Oh, okay. Oo. So ganun yung pagtapon, soil cover. Tapos isang truck ulit, soil cover. Ngayon, kapag tag-ulan, syempre, maputik. Oo. So mahirap para sa truck yung pumasok sa loob, magtapon, then mahirap din para landfill, soil po. field. Oo. So kaya medyo dumaan yung panahon natin o yung punto na talagang medyo nagsunod-sunod na yung hindi natin nahahakot or hindi nahahakot ng ating third party hauler kasi nga yung problema doon sa pagtatapunan. Pero eventually na-address naman natin siya. Opo. Oo. At yun nga, ang sabi ko sa iyo, yung suporta at tulong ng barangay napakahalaga pagdating dito, especially yung alam naman natin na dapat yung atin pong itinatapon na basura ay yung mga biodegradable lamang. Oo. So yung mga residual. Ano po yung mga residual? Yung po mga residual, yung po yung mga basura na di nabubulok. Yung po yung mga basura na hindi na nagagamit pero hindi mga nabubulok. Walang mga pakinabang. So, kaya bakit po ganito? Para hindi rin po namamaho yung tambak natin ng basura. Opo. Oo, para hindi po tayo magreklamo na sasabihin po natin ay hindi nahakot yung basura, namamaho na yung basura namin. So kapag po namaho yung isang basura nakatambak, ibig sabihin mali po yung tapon ng basura.
Oo. Ano po? Oo. Sapat talaga, ang basurang itinatapon po natin ay residual lamang. And actually, may isa pang incentive program na inilunsad si Mayor regarding that eh. Yung sa mga residual waste, kung makikita mo, nag-launch si Mayor Marvin ng Trash to Bigas Ayun na, yung program. ito yung ginagawa natin Yan. pag nasama tayo sa Barangay Caravan. Oo. Ang ano naman natin dito, layunin natin dito, unang-una nga, is mabawasan yung itinatapon nating basura. At the same time, ay makita natin yung kapakinabangan pa ng mga bagay na akala natin is basura na talaga. Opo, pero may mga trash po na pwede lamang ipalit. Tulad po ng Yes, oo. Unang-una yung mga pet bottles. pet bottle. Oo, yung mga sibakin o yung mga hard plastics. Okay. Pwede yun. Mga sachet, pwede. Mga dyaryo po. Yes, Pwede oo. rin Dyaryo, papel, karton, yung mga bakal, syempre, bote, any kind of bote, basta bote. Opo, curious lang po ako, gaano po kadami ang pwedeng ipalit para halimbawa, ilang kilo, per kilo po ang pinapalit natin? Hindi naman. Kung ano yung katumbas, tinutumbasan naman natin yan ng bigas. Pero, ang sa atin dyan kasi is like, kung halimbawa, yung depende sa depende doon sa kilo, depende sa kilo yung pero kung dodalhin nila sa junk shop halimbawa yan, diretso sa junk shop at halimbawa yung isang pinatimbang nila is like piso ang isang kilo, 'di ba? Sa atin ang katumbas noon kapag doon sa programa, it's just like parang 5 piso na yun 5 piso. Oo. Malaki ang kapalit. Malaki ang kapalit. Halos siguro times 3. Yes po. Oo. Especially yung mga bote, yung mga pet bottles, yung mga kumakalat, baka times 5 pa ang palitan yan sa Opo. atin. Para sa ganun talaga, maturuan din. Gusto kasi ng mayor din is maturuan natin. Oo. Maturuan natin yung ating mga kababayan na isinop yung mga panapon. At the same time talaga, tuloy-tuloy yung paglilinis. Opo. Tuloy-tuloy yung paglilinis natin. And weekly by weekly maglo-launch na tayo nung Barangay Trash to Bigas program. Hindi lang po dito sa Caravan. Hindi lamang dito sa Caravan. So by November, expect po yung mga barangay na darating po yung Osenro. Opo. Kasama po ang ating punong lungsod para na sa ganun ay magtulong-tulong po tayo na linisin ating barangay. Paano po natin gagawin ito? Isang Sabado po, sa isang barangay po na i-schedule natin o maaaring yung pong barangay ay magpa-schedule, ay kinakailangan po muna na magkaroon tayo ng isang general cleaning ng barangay. Ay, oo, para tuhog na. Maglinis po tayo ng barangay, yung pong mga bahay-bahay, Yes, opo. maglinis po tayo. And after that, segregate po natin yung ating mga nilinis and darating po yung city para may dala naman pong bigas para naman po ipalit doon sa mga naipon. Yes po. Mga naipon na basura. So, Pero hindi po yan. sila pwedeng magdala sa tanggapan yun ng para doon Oo, papalitan. hindi po kasi wala po tayong Sa area. barangay po dapat. Oo, wala po tayong area para po i-manage yung mga Oo. panapon natin. So, kaya po magbibigay po tayo ng panahon, oras at schedule kada barangay. Okay. Or yun nga po sinasabi namin, mag-request lang po yung barangay kapag ready na. Pwede magpa-schedule na. Yes, opo. Pwede magpa-schedule na and gagawin po natin ito doon sa kanilang mga multipurpose Gymnasium. Opo. Ayun. Yun, ganun. So yun po, nakakalahati pa lang tayo pero punong-puno na po yung ating mga topics regarding po sa programs and projects po ng ating Osenro. Sa pumuno po ni Sir Oliver Gonzales. Mamaya po sa ating pagbabalik, ang ilan pa po sa mga proyekto na ginagawa po ng ating Osenro sa pagbabalik ng ating programang Palakat Streamline. Palakat Streamline. Pangulo! 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 Tulungan niyo po kami! Pangulo! Pangulo, tulungan niyo po kami! Pangulo, tulungan niyo po kami! Bakit? Ano nangyayari sa'yo? Ito po! 1,000 na pong nilalaglat ang anak ko! Saglit muna. Upo muna. Titingnan natin ang bata. Mainit nga ang bata. Upo muna. Salamat po!
Hello? Maki, saglit ka't malapit ka naman dito sa bahay, may pasyente lang tayo. Kailangan lang matingnan ng bata. Sige, okay, salamat. Pangulo, magandang umaga po. Ano pong nangyari sa ating Tingnan pasyente? mo muna ang ating batang Rex. Titingnan Mataas ang lagnat. Oo, sobrang taas nga ng lagnat, ha? Mami, sobrang taas po talaga ng lagnat na 40.1 po. Pangulo, kailangan na po nating dalhin sa ospital ang bata. O sige, tatawag na tayo sa 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Magandang umaga po, 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Mabilis na alagang medikal. Ako po si Cheche. Ano pong mapaglilingkod ko? Magandang umaga. Meron po kami ipa-hospital. Sa bata pong mataas ang lagnat, na-check na po ng aming BHW. Maraming salamat po sa mabilisang aksyon, Pangulo. Maaari ko po bang makuha ang personal details po ng pasyente? Ano po ang pangalan ng pasyente at saan pong barangay kayo nakatira? Thank you po. Hold ko muna po kayo habang i-coordinate po sa ospital. Huwag niyo muna po ibababa. Puno na po ang inyong ospital. Siya, tawag na lang po ako sa iba pa nating partners. Salamat po. Medical Center, ano pong may paglilingkod? May bata po tayong pasyente. 6 na taon, mataas ang lagnat, mababa ang oxygen level, kailangan po nating maasikaso agad. Paki-inform po sila na maghahanda na kami. May vacancy pediatric Emergency bed kami, may available pong doktor, oxygen supply at gamot. Ihahanda na po namin ang admission. Pangulo, good news po. Sangka po tayo sa medical center. Naka-standby po ang mga doktor, gamot at gamit na kailangan. Maaari na po kayong tumuloy doon ngayon. Mag-iingat po kayo. Sa panahon ng pangangailangan, merong mag-aalaga. Ang 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Isang inisyatibo mula kay Mayor Marvy A. Marino, katuwang si Congresswoman Beverly Rose A. Dimacuja, para ang bawat Batanggenyo ay mayroong mabilis na alagang medikal.
Palakat Streamline. Palakat Streamline. At muli po, nagbabalik ang ating programang Palakat Streamline. At kasama pa rin po natin si Sir Oliver Gonzalez. At ito po ay bahagi ng ating 5th year anniversary po ng Palakat Streamline. Ayan. So, Sir, kung mapapansin po natin, nagkaroon po tayo ng laboratory dito po sa ating Ocenro. Mga ilang taon na po natin nung nailagak po natin ito? Around 4 years na Yes po. itong lab natin. So, Environmental lab. Environmental lab. So Yes. usually po, ano po yung mga tinetest po natin dito sa ating laboratory? Sa ngayon, naggagawa pa tayo na testing on water potability. Water potability. Oo, kikita natin yan. At the same time, yung ating ambient water quality. Oo. Kung hindi po ako Especially nagkakamali. yung surface natin, yung sa mga ilog, Oo. particular yung Kalumpang River. Opo. And we do some parameters na rin sa marine waters natin. Tanda ko po nung ito po in-inaugurate, ang una po nating tiningnan ay yung po potability capacity po ng ating Kalumpang River. Opo. So, basically po, meron po ba kayong may bahagi kung ano po ang ano po ng ating Kalumpang River? As of now. Kasi kung makikita natin yung ating Kalumpang kasi sa ngayon, ang class niyan ay class C. Meaning? Class D. Class D. Oo, meaning siya ay para lamang receiving bodies nung mga tubig. Oo, parang like yung tapunan ng discharge. Oo. Pero throughout the years at throughout doon sa mga intervention na ginagawa natin, ngayon si Kalumpang is class C and B. Nataas. Oo. Kapag summer B, mataas. I mean, almost of all parameters niya is pasado talaga. Oo. So ano yung B? Pwede na siyang recreational. Yes, oo. Yung sa C, recreational din siya pero hindi lang siya pwede na pwedeng hindi siya pwede na pang yung magtatouch siya sa katawan ng tao. Oo. So basically, hindi po ito pwedeng paliguan. Yeah, pag C, tama. Hindi siya pwede paliguan. Pero pag B, pwede na siyang paliguan. Pwede siyang recreational. Nakikita natin kasi ang daming mga intervention na ginagawa natin pagdating dyan. At kaya meron din tayong laboratory para makita natin effective ba yung mga ginagawa nating intervention programs. Unang-una dyan, yung mahigpit na pag-check natin doon sa mga discharges. Lalo na nung mga livestock waste natin o yung mga livestock natin, especially mga babuyan, di ba? So, tinitingnan natin lahat yan. Kung may tamang tapunan, septic tank, para sa mga alaga natin, yung mga nag-aalaga. At kapag wala, pinapakorek natin yan. Yes po. And yun. At the same time ay regular yung paglalagay natin o paglalagay natin ng bokashi. Bokashi balls. Bokashi balls. So ito ay Japanese technology. Ito ay may live microorganism, di ba? Bacteria na siya namang kumakain doon sa pollutants na meron yung si Kalumpang River. So ang laki nung nakita nating epekto ng paglalagay natin ng bokashi. Dumami yung mga isda, pumasok yung mga ang dami ng school of fish na pumasok. But din nga, since nga catch basin naman yung si Kalumpang, Batangas City's catch basin, kapag ganito naman panahon umuulan, hindi natin maiiwasan yung yung flow ng tubig coming from upstream. So talagang medyo nadidegrade na naman yung quality ng Kalumpang ni Kalumpang sapagkat ang dami na pumapasok uling mga pollutants doon sa atin sa Kalumpang River. But eventually pag naman nakaalampas siya, then diretso sa dagat, nagkakaroon naman yan ng nadidissolve na rin naman siya. Oo. So again, babalik na uli doon sa magandang quality si Kalumpang. Last year po, parang nag-open po tayo nitong Eco Park
sa Tinga. Last year nga po ba? Yes, last Sa year. Tinga. Oo, sa So, Tinga. basically, ano po ang function nitong ating Eco Park sa Oo. Tinga? Kung makikita mo una is ang function nito, unang-una, ay para mapakinabangan natin o ma-rehabilitate. Part ito ng rehabilitation ng dati nating tapunan ng basura. Oo, kasi kung makatatandaan natin, yung ating 2 hectares property sa Tinga, ito ang yung dati nating controlled dump site. Oo. It was closed 1998. Bago po tayo nagkaroon ng dump site sa Bago Sico. tayo nagkaroon ng dump Oo. site ng landfill sa Sico. So, after that, pagdating ng mahabang mga taon din, so kinakailangan na patuloy pa rin natin na ma-rehabilitate yung lugar. Opo. And paano ba natin ma-rehabilitate ito? So, sa pamamagitan ng mga phytoremediation technologies o pagtatanim ng mga halaman na eventually nag-a-absorb ng mga pollutants. Oo. So, yun. Isa yun. Pagkatapos ngayon din ay dumarami yung mga nagta-turnover sa atin ng wildlife. Ayun nga po, Sir Oo. O. Bakit po ang daming lumalabas? Kahit po tayo nasa city, Oo. medyo madami pong mga tulad ng mga sawa. Bakit po siya naglalabasan ngayong mga panahon ito? We should understand na part na rin yan ng siguro dahil may mga certain portion ng mga areas nila na nadidevelop. So, Nawawalan syempre, ng nawawalan tirahan. sila ng tirahan. Or yung mga sawa kasi, especially yung mga ganito, is mga cold-blooded mammal sila, Oo. di ba? So, ang gusto talaga nila yung mga medyo basa-basa na malamig na lugar. So, syempre, pupunta yan doon sa ating mga kanal. And may pagkain. Syempre may mga rats doon. So Oo. madali sila makakakuha ng pagkain doon. So yun yung naging habitat nila. Oo. And yun nga, madaming nagta-turnover sa atin and alam naman natin na bawal naman natin itong patayin. Oo. So, paano Kasi- po ang process po natin pag turnover sa inyo? Pupuntahan ng mga taga Ocenro, saka Oo. minsan mga taga CDRMO. Paano po natin ginagawa? Paano po natin ginagawa? Ganito, so kapag may tawag sa atin, pupuntahan natin yun, then kukunin natin. Kukunin natin yung certain wildlife. Tapos pag nakuha natin yan, dadalhin muna natin yan doon sa Eco Park. Oo. I-observe natin yung health condition ng wildlife na ito. May doktor po ba para dyan? Meron. Oo, meron tayong vet. May zoologist din. Pero yun, zoologist wala pa tayo eh. Pero yung vet, meron naman tayo. And titingnan muna to kung maayos, kung stress. Kung hindi naman siya stress at okay na siya, actually, we are releasing din ulit siya sa wild. Paano po masasabing stressed ang isa pong wildlife? Unang-una, kasi ay, yung wildlife kasi stress pag galit yan, pag matapang yan. Nangagat. Or, yan, stressed yan. Oo. Malalaman natin yan. Or, minsan naman, syempre, malumbay. Malungkot. Parang tao din. Oo, pag stress. So, yung ganun. Tapos, tinitingnan natin kung may mga mga tawag dito. May mga sugat. Oo. Tama, may sugat. O kaya may pest siya saka parang ganoon kasi halimbawa meron siyang mga tawag dito yung parang mga kato like that, so pest sa katawan niya. Okay. Kailangan tanggalin natin din yun. Opo. Then, ita-turn over na po natin sila sa... Before we are turn over it sa PAWB, Philippine Wildlife Bureau, sa Quezon City pa yun, nalayo. Ngayon, minsan dito sa Senro, sa Community Enro sa Lipa, sa DNR. Kaya nga ngayon, minarapat natin magkaroon tayo ng sarili natin na Wildlife Rescue Center para sa ganun. Dito na muna mismo sa atin. Pansamantala. Oo, and magiging na sila educational parang educational area na din. Makita halimbawa, pag fully developed na yung Eco Park, mag-iimbita tayo ng mga bata. So, para makita nila kahalagahan ng certain wildlife na ito, bakit kailangan natin protektahan, Opo. bakit kailangan alagaan, Yes something po. like that. Oo. Pero sir, yung ating po mga staff, sila po ay well-trained halimbawa sa panghuli, panuhawa. Yes, oo. Nag-undergo sila ng wildlife. Sila yung mga weyo ko. I mean like wildlife enforcement officer. So they have undergone various trainings
kung paano handle yung wildlife Kasi na hindi baka sila mamaya- masasaktan. Baka may mali ang hawak mo, Oo, yun, nakagat tama. ka pa. Oo, hindi siya masasaktan. At the same time, hindi rin masasaktan yung wildlife natin. Ayun. So siguro po pag po may mga problem po kayong ganito, pwede po kayong tumawag po sa ating OSENRO. Tama po. Opo. Oo. Ayun. So lately lang po, sabi nyo nga po, ito palang skate, ano nga po ito? Okay, oo, yung ating Na ginawa Batangas po City natin Community Skate Park. Sa ilalim Yes. po ng Kalumpang Bridge, Yeah, doon po oo, sa may oo. part papuntang Palyokan. Oo, tama. Oo, right. Oo, naglagay tayo niyan. Ito naman ay para maiiwas naman natin yung mga kabataan, yung mga skater doon sa disgrasya kasi 'di ba? Malimit nakikita natin sila nasa kalye. Usually po dito sa tapat ng police. Oo, yan. Or doon sa mga plant box, yun yung Oo. ginagawa nilang ramp. So ngayon si Congressman Beb at saka si Mayor Marby nga ay minadali yung pagsasaayos ng pwede nilang paglagyan at magkaroon sila ng time para doon. And yun, dinevelop nga natin yung yung community park. Opo. Pero ito po may time po. Ito kailan ang pwedeng gamitin? Yeah, oo. From 6 to 9 p.m. pwede yan. Every day po. Every day yan. Open yan. Okay. Oo, So oo. nilagyan po natin ito ng ilaw. Lalagyan natin ng mga solar lights siya. We're just waiting for the Okay. GSO to Kasi install nga po, the bago po lights. ito, so inuutay-utay po natin. Inuutay-utay natin. Ayun. So, dahil nga po dito, bukod po sa, syempre, city government, meron pa po pa tayo ibang organization na nahihinga ng tulong, nakaka-collaborate para po sa mga pagsasagawa natin ng mga projects. Oo, may mga may mga development partners naman tayo talaga. Oo, yung halimbawa, yung WWF, yung World Wide Yes, Fund, oo. yan, kasama natin yan. Malampaya Foundation. Malampaya. Oo, yung ating mga mga industries like First Gen. Yes. Oo, yan, katulong natin sila para actually yung ating admin building doon sa Eco Park ay pinagawa yun ng San Miguel Foundation. Oo, then yung ongoing ngayon na construction ng ating Eco Center and Pasalubong Center, ginagawa naman yun through Shell Foundation. Oo, so ganun yung mga partners natin, madami na nagtutulong-tulong para na sa ganun talaga is sustainably kasi tanggapin natin hindi talaga naman kaya ng local government units lamang yung ganitong mga alone. Kailangan talaga na may kasama tayo at katulong tayo para mai-push talaga yung environmental sustainability. Opo. At dahil nga po diyan, dahil po sa magagandang programa ng ating pong OSENRO, lately lang po ay tayo inabigyan ng award mula sa para Elmar. Okay. Pero Oo. bago sir natin Yes, na-discuss, oo. panoorin po muna natin ito. Yan. So ano po sir itong Pulong Bato? Fish Yes. Sanctuary. Pulong Bato. Pulong Fish. Bato. Yes. Yes. Yung Pulong Bato Fish Sanctuary natin. Ito yung ating marine protected area dito sa city. Actually, we have like 4 marine protected area. We have the Pulong Bato, Danalayag, and then yung sa Ilihan at saka sa Pagkilatan. So itong Pulong Bato, under ito ng Verde Island Sanctuary Management Board, wherein I guess PIO is isa sa Yes mga po. mga member niyan. At ang focus nito ay talagang maalagaan at mabantayan yung ating underwater ecosystem dun sa ilalim. And yun nga, yung para Elmar ayun ay ang ibig sabihin ay for the seas. Yes. Oo, ito ay isang parang kumikilala sa pahusayan ng isang individual, organisasyon, local government units o international government or na kung paano talaga pinagbubuti yung pangangalaga at pagprotekta doon sa sa underwater tawag dito ecosystem natin. Oo. So bakit po tayo nabigyan ng award regarding po dito? Oo. Dito kasi nakita yung
community empowerment at the same time community cooperation na Opo. ginagawa ng local government unit at the same time ng mga partners para talaga maprotektahan at mapalawig itong ating marine sanctuary. Oo, at nakita rin dito kung paano holistically ay pinagsasamahan at pinagtutulong-tulungan na talagang maitawid yung pangangalaga. At the same time, nakita na rin dito na despite of being an heavy industrialized city ng Batangas City, knowing na yung ating mga coastal areas ay nandyan din talaga yung mga heavy industries natin, ay katulong din naman natin sila para maprotektahan naman itong Verde Island Passage, especially yun yung parte ng ating Isla Verde. So yun yung ating tinitingnan at yun yung nakikita nila na hindi natin pinababayaan kung anong meron. At the same time, mas lalo pa natin na yayaman, at lalo pa natin pinoprotektahan. Ayan. So with that po, we would like to congratulate you po. Thank you. You and your office po sa one of the many awards of ating OSENRO. So meron po ba po tayong mga future programs and projects na isasagawa po natin bago po matapos ang 2025? Yes, oo. Sa ngayon, ongoing yung ating pag-aayos para doon sa One Planet City Challenge One Planet, natin. okay po. Wherein ito naman ay kumikilala doon sa ginagawang aksyon ng isang local na pamahalaan pagdating dito sa ating climate change issues and concerns. So ano yung mga ginagawang hakbang natin para nang sa ganun talaga makakontribute tayo na ma-lessen yung tuloy-tuloy na pag-init ng panahon. Yes po. So yan yun. Kagaya niyan. At yung tuloy-tuloy pa nating information education campaign on environmental awareness, yan patuloy pa rin tayo dyan. Apo. Sir, pahabol na tanong bago po kayo magbigay ng mensahe. Ano daw po ang significance at ang daming ibon dito sa may parte po ng Bay Mall? Bakit po lagi may humahapon dito mga ibon? Ang totoo niyan, isa pa yan. They are wildlife din. Protektado sila under ng Wildlife Treaty. Yes. Apo. Pero magandang senyales yan na talagang ligtas, malinis. At tahimik yung ating kapaligiran. Bioindicator din natin sila. Ibig sabihin ay once halimbawa na makita natin wala yung mga ibon, there's something bad. There's something wrong. There's something wrong. Pero since na nandiyan sila at they want to thrive, it's a sign na talagang ligtas, livable yung area at malaki rin naman yung naiitulong ng mga ibon, particular sa ang pagkain kasi nila yung mga insekto, mga lamok, mga langaw o anything yung mga bugs, yun yung pagkain nila. So the way na lumilipad-lipad sila dyan sa poblasyon, mas malaki din yung part nila sa pagbabalance at pag-maintain ng ecosystem, particularly na nga doon sa pagbawas nga dito sa mga insect na pwede namang magdala sa atin ng sakit, diba? Yes po. Tapos, wag din po tayong matatakot o mangangamba na sasabihin natin ay may dala silang avian flu. Sapagkat wala po. Napasuri na po natin yan, napag-aralan na po natin yan. Talaga pong hindi po magdadala o wala silang kahit anong dala na avian flu. Okay. Itong mga ibon na naririto sa atin sa poblasyon. Okay. And for our last part po ng interview, Sir O, ano po ang magiging mensahe niyo po sa lahat po ng nanonood sa atin ngayong umagang ito? Siguro po ay yung patuloy po nating pakikiisa, patuloy po nating pakikisama upang lalo po nating maitaguyod yung pong isang malinis at lunti ang kapaligiran ng lungsod ng Batangas, sapagkat wala naman pong ibang magmamahal dito kundi tayong mga taga-lungsod lamang at ginagawa po ng pamahalaang lungsod ng administrasyon po ng Mayor Marby Marino at Congresswoman Beverly De Macuja ang lahat ng pwede pong magawa at pwedeng maisuporta sa lahat po ng mga programang pangkalikasan para nang sa ganun po ay maisiguro po natin na yung pong ating kalikasang meron ngayon ay maiibahagi pa po at maiipamana pa po natin sa mga susunod po nating henerasyon. Ayan. And with that, maraming pong salamat po
Sir Oliver Gonzales, sa pagbibigay niyo po ng oras sa amin po. Baka may mga gusto pa po kayong bating personal na nanonood po sa atin ngayon. Siguro yung aking pamilya sa Enro na talaga namang walang pagod na nagbibigay ng kanilang oras. Walang oras pala. Yes, walang oras. 24/7 yung Osenro family pagdating po sa mga bagay na patungkol sa makakapagpabuti at action tungkol po sa ating kalikasan. Ayun. So muli po, maraming salamat po Sir O at maraming salamat din po sa ating mga manonood ngayong umagang ito. Ugalin pong manood ng Palakat Streamline tuwing Biyernes mula 9 hanggang 10 ng umaga dito po sa ating Palakat FB page. Ayun. So maraming salamat po Sir Thank O. you din po Sir Alvin. Maraming salamat sa pagbibigay ng oras at pag-guest. Yes po. It's an honor to be with you and At syempre talking po, about bahagi pa kayo ng aming 5th year anniversary. Okay. Congratulations Special sa salamat po. golden na pala yan. Opo. Oo, okay. At yung po Sir O, sabay-sabay po nating bagitin ng ating programa at ito ang Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline.